1 to 11. Filipos chapter 3 verse 1 to 11. Actually, ito po yung verse natin kaninang opening prayer. Yeah, nakaka-bless. Tsaka yung lahat ng kinakanta natin is all about si Christ being center of our life. And ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So kung nandyan na po kayo, so sabay-sabay po nating basahin. So Filipos chapter 3 verse 1 to 11. Wait lang po. Okay, so sige po, sabay-sabay po nating basahin. Filipos 3 verse 1 to 11. Sabi po dito, sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan sa akin na ulit-uliting isulat sa inyo ang mga bagay na ito. At ito na may sa ikabubuti ninyo. Verse 2, mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop, may hilig sa paggawa ng masama, at nagpupungos ng maselang bahagi ng katawan. Verse 3, alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nanghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip nino man na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako, tinuli ako sa ikawalong araw, mula nang ako'y isilang, ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Verse 7, ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makaisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya. Pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. So sige, tuloy ko lang po hanggang 14. Sabi po dito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang mga nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. So tayo po yung muko at manalangin. Lord, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Lord, sa umaga pong ito. Salamat po, Lord, sa biyaya mo, sa grasya mo, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. At salamat din po, Lord, sa buong week na kami po inyong iningatan, sinustain, Panginoon. Tunay po, Lord, na sa inyo nga po lahat ng kapurihan, Lord God. And gaya nga po ng kinakanta po namin, ikaw po yung maging sentro, Lord, ng lahat sa buhay po namin, Panginoon. Maging sa gawain po nga na ito, ikaw po yung siyang mataas, mahayag, mapapurihan. Gamitin mo lamang po bilang inyong tagapagsalita. At patuloy, Lord, na sa oras po na to, buksan mo po yung aming tengang spiritual, yung mata naming spiritual, at matuto po kami mula sa inyo. Marami pong salamat at ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So yun, so palakpakan po natin ng Panginoon. So, Philippians, so Filipos. Alam niyo po, pag binasa niyo po yung Filipos, nakaka-bless po siya kasi yung background po niya is, sige, konting background lang before tayo mag-proceed. So, Filipos, sabi po dyan, ito po yung first church na na-establish sa Europe, so AD 60. So, yun. So, ito po yung after mag-mission nila Paul through vision. So ito po yung isa sa mga hinayuan nila. And
sakop po siya ng Roman Empire. Tapos, pangalawa, yung mission trip po nila sa Filipos is they received through a supernatural vision. Sige, pwede po pa next. Okay. So, sige. Okay, so basahin ko na lang tong ano ko. Sabi dito, yung mission trip nila sa Filipos is na-receive po ni Pablo during a vision, no? So hindi po basta-basta silang parang sumugo doon para mangaral ng word of God. Ito po ay pinakita ni Lord sa kanila through dream. Kaya nakaka-amaze, no? Kasi yung Holy Spirit po talaga yung mightily nagwo-work during that time sa kada lugar na pinupuntahan nila. So yun. Okay? So pag binasa nyo po yung Acts chapter 16 verse 8 to 10, ito po yung nasa Troas si Pablo. Tapos na naginip siya na yung Holy Spirit is doon sila dinadala. And nakaka-bless sa Book of Acts. Pag binasa nyo po yun, yung Holy Spirit yung siyang gumagawa sa buhay nila. Siya yung nagre-reveal kung, ay, itong tao na to, puntahan nyo to, share nyo to. And nakaka-amaze kasi lahat po na yun is nagwo-work para sa glory ni Lord. And talagang nag-expand yung Word of God. Tapos, sabi pa dyan, yung church sa Filipos, they remain faithful despite hardship and persecutions by the Roman Empire. So, isa po silang city na sakop ng Roman Empire, no? Katulad nung sa church na dumanas sa ibang mga churches, no, na dumadanas ng persecution. So, isa rin po sila sa dumanas ng persecution. Bakit? Kasi pag Christian ka po during this time, talagang ikaw ay uusigin, no? Pwedeng it cost your life, pwede kang mamatay, pwede yung family mo malagay at risk. So isa po yung main challenge na kinaharap po nila. So yun. For example, yung Pilipinas, no, pag pinagbawal dito yung Bible, pag pinagbawal yung pangangaral kay Christ, so persecution yung aabutin natin, no? And sa ibang bansa, actually, nangyayari po yan sa countries like China, sa mga Arab countries, and many more, no? So yun. Tapos, sabi diyan sa huli, they took the lead on giving cheerfully. So despite po na dumana sila ng taggutom dun sa city po nila, pag binasa nyo po yung 2 Corinthians chapter 8 and 9, nakaka-bless kasi si Pablo, sila is, parang pinagmamalaki niya dun sa mga taga-Corinto na itong church na to, itong mga taga-Filipos, despite dumaranas sila ng hardship, trials, persecution, taggutom, siguro challenges sa finances, nakuha pa rin nilang maging faithful and nakuha pa rin nilang tumulong sa mga mananampalataya na nangangailangan, despite na nangangailangan sila. And actually, ang hirap doon, no? Ikaw na, in need ka na, tapos magbibigay ka pa, no? And nakaka-amaze kasi yung Holy Spirit and si Lord po yung nag-work sa buhay po nila. Tapos, pag binasa nyo po yung Filipos, no? Kasi meron lang po siyang ilang chapter yung Filipos. 4, no? So, pag binasa nyo, parang aabutin ka ng 5 minuto, mababasa mo na, no? So, pa-next po. So, pag binasa nyo po yon, wait lang. Yan, so pag binasa mo po yung book of Philippians, sabi dito, it focuses primarily on, sino daw? Kay Christ, as the main thing in our whole being. So it's all about Christ as a main thing sa buong buhay natin. Si Kristo lang. So yun, kaya nga nakaka-bless kanina, di ba? Kinakanta natin, Jesus be the center of our life. No? And sabi nga, nothing else matters, nothing in this world will do. So yun. So kaya pag binasa nyo po yan, pag binasa mo nyo po yung chapter 1 pa lang, no? Sabi dito, Christ, so by the way, si Apostle Paul po yung nagsulat ng letter ng Philippians, pinapatotoo niya na si Kristo, yung purpose ng buhay po natin, no? So sabi nga dyan, Christ, the purpose of our life. Kaya pag binasa nyo po yan, sabi niya, sa mabuhay at sa mamatay, ito ay pakinabang, no? So makikita po natin na talagang si Lord yung naging purpose sa buhay ni Paul, no? And tayo po bilang Christians, tinuturo din po tayo, nililid po tayo, na si Lord din yung maging purpose ng buhay natin. Sabi nga yung word na Christ-likeness,
So tayo is nagiging, unti-unti tayong minomold na nagiging katulad tayo nung character ni Christ when it comes to humility, when it comes to purpose, when it comes to goal, so yun, etc. So sabi pa dito sa pangalawa, pinapatotoo na po si Kristo daw yung pattern ng buhay natin. So sabi nyo nga, pattern. So ano pag sinabing pattern, di ba? Ginagaya. So sinasabi ni Paul na kung meron man tayong gagayahin bilang Kristiyano, yun ay walang iba kundi sino? Si Kristo, di ba? Kasi sa panahon po natin ngayon, sobrang dami nating nilulook up na tao, na inspiration, na ito si ganito, idol ko yan pagdating sa ganito, di ba? Pero it's a warning against idolatry na kung may talagang gagayahin tayo, yun yung example ni Kristo. And pag binasa niyo po yung chapter 2, example po yun ng humility ni Christ, nung kapakumbabaan niya, na kung paano po siya ay Diyos na buhay, siya po yung hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, hinubad niya daw po yung pagka-Diyos niya, and siya ay nagpasakop sa Diyos Ama, and inalay niya yung buhay niya, di ba? So yun. Tapos, pangatlo, pinapatotoo po dito na, si Kristo daw po yung the price of our life. So siya daw po yung gantimpala sa buhay natin. So kung meron man tayong one chief glorious goal sa buhay natin na gusto nating ma-achieve, yun po ay walang iba kundi si Kristo. So yun. So bilang Kristiyano, so and I hope na habang tumatagal po tayo, lumalalim po tayo sa pananampalataya, mas lalo po nating nakita si Christ as pinaka-importante sa buhay natin. So yun. Tapos panghuli, sabi po dyan, Christ is the power of life. So siya yung kapangyarihan ng buhay natin. Siya yung source ng power. Kaya pag binasa nyo po yung 4:13, at alam nyo to kabisado nyo to. Ano yung sabi doon? Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Na madalas na may-misinterpret siya ng mga tao diba? Ginagamit sa resume, di ba? I can do all things, ginagamit sa ganito. Parang naiiba yung context. Pero pag tinignan po natin yung context niya, pinapatotoo po ni Paul sa chapter 4 na naranasan niya na lahat ng bagay. So ano yun? Naranasan niya ng maghirap, magutom, ma-persecute because of his faith, no? Naalala ko sa pag binuksan niyo yung 2 Corinthians, di ko lang alam kung anong chapter doon, pero pinatotoo niya yung mga hardship na tiniis niya because of his faith, because sa pangangaral niya. Sabi nga doon, one time magmi-mission siya, yung sinasakyan nilang barko, ano yung nangyari? Lumubog. Tapos, sabi niya, ilang days kaming palutang-lutang sa dagat, di ba? So naranasan niyo na ba yun, yung lubugan kayo ng barko? Pero isa lang yung goal niya, mag-mission, mag-share ng gospel. Pero yun yung dinanas niya. Ano pa? Sabi doon, every time na nangangaral sila sa mga cities na siguro sakop ng Roman Empire or hindi nila tinatanggap yung gospel, sila is dinadakip, hinuhuli. And ito nga yung context doon sa Filipos, na nung nangaral sila sa city ng Filipos during this time, hinuli sila. Bakit? Kasi pinagaling nila yung babaeng sinasapian ng demonyo, tapos kaya niyang manghula, yung fortune teller, tapos pinagkakakitaan siya ng mga tawag doon, ng mga high ranking sa city na yon. Kaya ang nangyari, ayun, pinadakip sila kasi yung bata, siyempre kaya niya manghula So ginagawa niya, parang, sige, gusto mo magpahula, sige, bayaran mo lang to. Pero yung bata po na yon, possessed ng evil spirit, kaya nagagawa niya yun. Tapos, ginawa nila Paul sa Filipos, mababasa niyo po yun sa Gawa, chapter 16, pinalayas nila yung evil spirit na sumasapi doon. Ngayon, nagalit sa kanila yung mga authorities. Hinuli sila, kinulong, dinakip, so yun. And isa lang yung na-realize ni Pablo sa buong buhay niya, na lahat pala yun, nung kahirapan, nung pagsubok sa buhay, maybe persecution, maybe malaking problema sa family nyo or something. Lahat daw po yun, mapagtatagumpayan natin or kaya nating malampasan. Bakit? Sa tulong ni Kristo.
ni Jesus Christ na lakas natin. So yun. So yun po yung nakaka-bless sa book of Philippians. So inaano po niya na si Lord lang yung main thing sa buong buhay natin when it comes to physical, when it comes to spiritual, when it comes to mental, di ba? So yun. So yun. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, yung number 3. Actually, pwede natin gawing series yan, no? Sa February, yung iba dyan, pwede natin. Pero ang kinuha ko lang po dito, yung number 3. So yun. So kaya ang topic po natin ngayon, next title po natin is Christ. Sige, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Christ, the price of life. Yun. So si Kristo po bilang price ng buhay natin. Ano ba Tagalog ng price? Ganting pala, di ba? Di ba? So tama ba? Di ba? Si Kristo bilang nag-iisang gantimpala sa buhay natin. And speaking of price, speaking of goal, no? Ano ba sino dito yung nakaranas ng sumali sa paligsahan, sa contest? So may sumali na ba sa contest? Sige, taas kamay ng mga sumali para tayo interactive yan. So anong contest, diba? Pwedeng singing contest, sino sumali? Okay. Battle of the Bands, sino sumali? Battle of the Bands. Tapos ano pa ba yung mga contest? Yung athletics, sino naranasan ng sumali? Naku, parang wala. Ayun, yung may isa tayo, di ba? So ano yung pinaka-common goal pag sumali ka sa contest? Ano yung pinaka-common goal? Isa lang, di ba? Matalo ba? O learning experience ba? Hindi, di ba? Manalo, no? And si Paul, nire-remind niya po tayo sa verse na to na tayo po bilang Kristiyano, meron din tayong laban sa buhay. And meron tayong goal na kailangan nating i-achieve, kuhanin, ilaban, no? So yun. And by the discipline na pinrovide po sa atin ng Bible. Kaya pag pumunta po tayo sa verse natin, Filipos 3 verse 1 to 11. So yun. So unang point, sige. Sabi po dyan, so basahin po natin. 1, 2, 3, the hindrances of this prize, no? So speaking of gantimpala, no? So makikita po natin na merong hindrances, no? Sabi nga, yung original na binasa ko niyan, yung ibang term is corruptors. Corrupt. Yung nagkokos para, di ba, kukunin mo yung goal na yon, yung corruptors, yung hindrance. Ibig sabihin, ito yung humahad lang sa atin para makuha natin yung goal na yon. And mababasa nga natin to sa Filipos chapter 3, verse 2 to 3. So, basahin ko na lang. Sabi po dito, mag-ingat kayo sa mga taong asal hayop, may hilig sa paggawa ng masama at nagpupungos ng maselang bahagi ng katawan. Alalahanin ninyong hindi sila, kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nangahawak sa mga panlabas na tuntunin. At pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo, Jesus ang ating kagalakan. Verse 4, kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin, kung iniisip nino man na may katuwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. So yun. So, main hindrance na winawarningan po tayo ng Bible sa verse po na binasa natin, isabi po dyan, next. Yun. Okay, parang kailangan ng sige. So, basahin mo, sabi po dyan, false teachings. So, kaya pag binasa nyo po itong verse 1 to 3, yun. So, unlike sa mga ibang churches, sa Galatians, Ephesians, pag yung Philippians, subject din sila sa isang main problem na kinakarap po nila. And ano po ito? False teachings. So, maraming mga lumalabas na mga maling katuruan, no? So, for example, yung gospel na sinishare nila Pablo, hinahaluan nila dinadagdagan nila, no? And maraming lumilitaw during this time na maraming lumilitaw na nilalagyan nila ng add-ons yung gospel. And sabi nga nung iba, bakit ganito yung ginagawa nyo? Dapat
ganito yung gawin nyo para maligtas kayo, no? And alam naman po natin sa Ephesians 2 verse 8, sabi po doon, by grace we have been saved through faith, no? So sa pamamagitan ng biyaya tsaka sa pananampalataya, no? And pag may kay Kristo lamang, sabi nga ng Gawa 4:12, ano yung sabi doon? Kay Kristo lamang matatagpuan yung kaligtasan, no? So during their time, isang main problem na lumalabas po sa kanila is yung false teachings, no? So, yung iba nagsasabi, si Kristo ay tao lang, no? Yung iba naman, si Kristo is hindi siya Diyos. So, yun. And hindi lang po nila problem yun during their time. Sabi po dyan, in our time also, no? Kaya pag binasa po natin yan, ayun, so dagdag ko lang po pala, so nung time po nila, so many are preaching about the cross of Christ, pero hindi sila totally naniniwala doon, no? And sabi pa dito, yung mga preachers na lumalabas during this time is lovers of money. So, yun. So, yung teaching na pagiging materialistic, so yun. So, siguro sa panahon natin parang ano siya yung prosperity gospel na puro blessing, puro material na bagay na wala na si Christ. So, yun. And sabi nga dyan, during their time, tsaka during our time. So kung merong mga false teachers na lumalabas during their time, sa panahon din natin ngayon. Gaya nga nung sabi ni King Solomon sa Mga Ngaral chapter 1. So kung babasahin nyo po yun, sabi niya, yung araw daw before, yung mga existing na nangyayari before, is yun din yung mga bagay na nangyayari ngayon or nag-e-exist ngayon. And makikita nga po natin na totoo yung sinasabi nung sa mga ngaral, di ba? Kasi actually kung titingnan niyo po kung sa Sodom and Gomorrah, ganun yung katindi yung kasamaan nila during their time. Actually sa panahon din natin ngayon, di ba? Nag-e-exist siya. Panahon ni Noe. Kaya before ilipol ni Lord yung sanlibutan during time ni Noe. Di ba sabi doon, umabot na sa ceiling yung kasamaan nung mga tao, and hindi lang po nung time na yon, panahon din natin ngayon, di ba? So unti-unti natin siya nakikita. So yun, tapos sabi dyan, yun nga, Christianity being mixed up with other beliefs. So yun, so ito po yung naging problem nila. So paano nahahaluan ng other beliefs yung pananampalataya natin? So bigyan po natin ng example, di ba? Sabi dyan sa baba, other version ng gospel, no? So nagkakaroon ng ibang version yung gospel. So ano 'yon? Bawa yung pinapangaral natin, 'di ba? Yung pinanghahawakan natin na gospel, nadadagdagan siya. May mga lumalabas na si Kristo daw is tao lang, 'di ba? Siguro aware kayo sa ganun. May mga lumalabas, naalala ko nung yung pinupuntahan namin sa site, kasi ano siya temple yung project namin. And parang ang teaching nila si Christ daw is ano lang natin, kuya. So parang kapatid, 'di ba? So siya yung pinakapanganay. Pero ano ba yung sinasabi ng Bible, 'di ba? Si Christ is yung hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Siya yung tagapagligtas natin. So yun. And ano pa, sabi dito, so pag binasa niyo po yung nasa baba, New Age spiritualism. So ano yun? So medyo malalim siya, no? New Age spiritualism, ibig sabihin yung faith natin, yung Christianity, yung faith na, yung gospel na pinanghahawakan natin ngayon, nahahaluan ng ibang teaching. For example, bigyan ko kayo ng isa. And baka kayo, aware kayo dito. Actually, di ko na siya nalista kasi medyo madami siya. So for example, yoga, witchcraft, diba? So any forms of witchcraft, baka nagiging ano na tayo doon. Sabi nga dito, crystal healing, no? So familiar ba sa crystal healing? Yung may mga bato-bato. Para gumaling ka daw, kailangan mo ng parang may inaano na patungan ka ng bato. Parang so 'yun. And ano pa? Astrology. So familiar ba kayo sa astrology? Yung ano daw yung zodiac sign, 'di ba? Or yung sabi doon, yung pag yung stars daw nag-align, ito daw yung mangyayari. So 'yun. So tapos sabi pa dito, yung tarot cards. So tarot cards, parang ano siya parang mga baraha, list of sets ng cards. Tapos pag pumili ka, parang yun yung magiging
kapalaran mo. So yun. Ewan ko kung aware kayo dito. Tapos, other beliefs tulad ng reincarnation, di ba? So, yung iba naniniwala na meron kang dating buhay, tapos kung ano yung dati mong buhay, yun yung reflection ng buhay mo ngayon. Tapos kung ano yung ginawa mo ngayon, yun yung magiging buhay mo next life. Sabi nga, yung better luck next life, di ba yung term na ganun? So pag masama daw yung ginawa mo, pwede kang maging, pwede kang maging ipis or aso, yun, di ba? So yun, yung other beliefs. Tapos, yung iba sa atin, sabi nga dito, alien, UFOs, and earth mysteries. So baka tayo as Christians, baka subject pa tayo doon, baka may naniniwala pa sa atin na may alien, tapos may mga UFO, may nakakita ang UFO, di ba? So actually sa Bible po, wala pong binanggit na ganun. Kaya, yun. Tapos sabi dito, okay, paganism. So ano yung paganism? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Actually, pag binasa niyo po yung Old Testament, isang kalaban ng worship nila kay Lord is yung mga Diyos-Diyosan. So, nahahaluan siya. And so, kaya may mababasa kayo, may mga Baal, may mga larawang baka, tapos sinasamba nila during their time. And hindi lang sa Old Testament, kundi sa panahon din natin ngayon, di ba? May mga lumalabas na gano'n. New forms of worship. Kumbaga, Christian ka na, pero nahahaluan ka pa nung mga ganong bagay. Bigay pa tayo example, yung pag pumunta ka sa bahay nung iba, di ba? Ano makikita mo? Meron kang makitang may mga image or larawan, di ba? Tapos meron pang mga pusang, yung familiar ba kayo yung pusang gumaganon? Tapos, so maraming mga beliefs. And dito tayo winawarningan ni Paul, no? Na sabi nga, mag-ingat kayo kasi sa panahon ngayon, maraming lumilitaw na mga maling katuruan. And baka tayo, pag na-compel tayo sa ganong teaching, sabi nga dyan, magiging hindrance siya nung pagkamit natin nung gantimpala. Magiging hindrance siya nung pag-achieve natin sa glory, sa glorification. So yun. Kaya nga sabi dito, nung verse 18. So Habakkuk 2:18, so pa-next po. Sabi po dyan, basahin po natin. Sabi dyan, ano ang kabuluhan ng isang Diyos-Diyosan matapos na hugisan ng isang lumilok sa kanya, isang larawang yari sa metal, tagapagturo ng kasinungalingan, sapagkat ang manlililok ay nagtitiwala sa sarili niyang likha, kailanmat siya'y gumagawa ng Diyos-Diyosang di man lang makapagsalita. So when it comes to Diyos-Diyosan, ayun nga, pag sinabing Diyos-Diyosan, isa lang po yung sinasabi ng Bible. And ano po yun? Sabi nga dun sa verse 18 sa bandang huli, sabi dyan, tagapagturo ng kasinungalingan. So yun. So, source ng lies, no? And deception. So baka tayo, Christian tayo, pero check natin, baka deceive, sabi nga ni Pastor, baka deceive na tayo, no? Or baka mali na pala yung pinangahawakan natin. So yun. So ano pa yung hindrance so next hindrance is, so sabi po dyan, yun. So sige, sabay-sabay po natin basahin. Sin and its lawlessness. So ito po is from 1 John chapter 3 verse 4. So yun. So isang bagay pala na humahad lang sa atin para mag-grow tayo is simple lang, kasalanan. So baka yung iba po sa atin, sabi nga, umaaten tayo, nagpapatuloy tayo, pero nagpapatuloy tayo sa kasalanan. So yun, baka, sabi nga, i-observe natin yung sarili natin. Baka nagpapatuloy tayo, pero meron pa pala sa buhay natin na hindi natin nasusuko kay Lord. No? So ano yun? For example, yung mga underrated forms of sin na hindi natin namamalayan. For example, yung pagtatanim ng galit, sama ng loob, di ba? So, sin yun. Ano pa? Gossips. Yung sabi nga, yung chismis, isa siyang underrated sin na hindi natin namamalayan. Baka na pala tayo nako-compel na pala tayo. Ano pa? Immorality, no? So, baka tayo, subject tayo sa mga ganong bagay.
and many more. Pero isa lang po yung sinasabi dito, na yung kasalanan natin, yung siyang humahad lang. Kaya po hindi tayo makapakinig or hindi tayo mag-grow sa ating Panginoon. So yun. Kaya nga sabi po dito sa Hebreo 10:26, so ano po yung sabi dyan? Sabi dyan, ngunit kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapapatawad ng ating kasalanan. And naniniwala po ba kayo doon? No? So sabi doon, matapos mong kumilala kay Lord, tumanggap ka kay Lord, sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, naranasan mo na yung presence ni Lord, yung mga himala, so yun. Pero sabi diyan, if magpapatuloy pa rin daw tayo sa pagkakasala, sabi nga, wala nang haing maihahandog sa ikapatawad ng ating mga kasalanan. So, and nawa, hindi po tayo umabot sa ganito na tumigas na yung heart natin, hindi na tayo, kumbaga, yung character natin, hindi na mababago. So, wag naman po sana umabot sa ganun. And sabi nga, kung meron mga indwelling sin sa buhay natin, talagang isuko po natin sa Panginoon. So ano yung mga indwelling sin? Ito yung mga hindi natin namamalaya na stronghold na pala natin. And nasa inner part na siya ng puso natin and hindi na natin maalis. So yun. Tapos sabi po dyan, so next, yun. So kung kanina, pinag-uusapan natin yung hindrances para ma-achieve natin yung gantimpala na yon, yung price na yon. Ito naman is yung cost of this price. So yung cost, so yung kapalit. So ano yung halaga. So yun. Kaya pag binasa po natin yung Filipos chapter 3 verse 7 to 8, sabi po diyan, sige basahin ko na lang po. Sabi diyan, okay, sabi ni Paul, Apostle Paul, tinuli ako sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Then verse 7, ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. So ulitin ko yung verse 7, sabi dito, dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. So yun. So this point reminds us kung ano ba yung mas pinapahalagahan natin sa buhay natin. And sabi nga, pwedeng kung babasahin nyo po yung 5 to 6, dito, in-expose ni Pablo yung kanyang credentials, no? Sabi niya, pwede ko naman tong panghawakan kasi una, legit sabi nga, tinuli ako sa ikawalong araw nung ako isilang. So by the way, this is yung Judaism or religion ng Judaism. Sabi niya, ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita. So yun. Buhat sa angkan ni Benjamin. So pag inaral nyo po yun, yung lahi po ni Benjamin sa Old Testament, siya po yung yung isa sa pinaka-strongest, ay di pala pinaka-strongest, sila yung strongest talaga na lahi during Old Testament sa Israel. So yun. Tapos sabi dito, kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. So makita natin kung gaano siya ka-devoted sa religion or sa bagay na pinapahalaga niya. Verse 6, at sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Yun. So makita natin dito sa verse 6, di ba? Because dun sa faith na pinangahawakan niya, nagawa niyang usigin yung iglesia, yung church during this time. Kasi kung maaralin niyo po yung biography niya, before po siya makakilala kay Lord, siya po ay isang persecutor ng church, no? So pag ikaw ay Christian, so pwede kang ipahuli, ipadakip. So yun. And sabi nga dito, kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. So nakita niyo po yung importance of credential na binabanggit ni Paul na sa atin, warning din na baka maging hadlang la siya
when it comes to relationship natin kay Lord. Sabi nga dito, kung si Paul may mga pinapahalagan, tayo rin, baka yung mga pinapahalagahan natin sa buhay natin, nagiging distraction na siya, nagiging hindrance na siya, no? And ano yun? Pwedeng, sabi nga dito, ayun, pwedeng ang maging hindrance natin yung achievements in life, no? Baka ang focus na lang natin yung achievements, sabi dito, yung corporate ladder or academic ladder, relationships, or yung mga pinapahalaga natin, sabi pa dito, possession, di ba? Or yung mga goal mo, sabi nga, yung mga goal mo sa buhay, no? So yun, kaya sabi dito, sa next, yan, sabi po dyan, what do we value? So yun, so tanong yung mga katabi mo, what do we value? Yun, so ano ba yung mas pinapahalagahan natin, di ba? So yun, pero actually hindi naman sinabi ng Bible na iwan mo na totally yan, yung mga achievement mo sa buhay, pag-aaral mo, yung trabaho mo. Actually, kailangan natin siya kasi 'di ba may mga binabayaran din tayo, may mga responsibilities tayo. Pero ang question dito is mas pinapahalagahan ba natin siya kaysa kay Lord, no? And the moment pahalagahan natin yung mga bagay po na yon, like Pablo, no, kung paano niya pinahalagahan yung kanyang religion or yung religious beliefs niya, yung credentials niya during his time. I-check natin yung sarili natin. Baka hindi na tayo kay Lord. So yun, di ba? Yun. Kaya nga sabi dito, sa Mateo 6:24, so yun, sabi dyan, so pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi po dyan, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigan ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Pareho ninyo maaaring paglingkuran, hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. So yun, so narito lang ako, di ba? So, Matthew 6:24, no? Si Lord mismo yung nagsabi, when it comes to worship, when it comes to yung paglilingkod kay Lord, no? Sabi diyan, hindi ninyo pwedeng paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. So, actually, dalawa lang siya. Alin lang sa dalawa? Sabi nga, kung pinapahalagahan ba natin si Lord or yung earthly possessions, di ba? So, yun. Kaya nga sabi dyan, yun, sa una, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. So, tayo bilang alipin ni Christ, as Paul says, sabi niya, ako'y alipin ni Kristo, and tayo rin, tayong mga mananampalataya, alipin tayo ni Kristo, di ba? So, check natin ano yung pinapahalaga natin sa buhay. Kaya nga sabi nung Philippians chapter 3 verse 7, ito yung nakaka-amaze eh. Sabi po dito, sige, basahin natin. Sabi po dito, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang, sino daw? Si Kristo, at lubos na makiisa sa Kanya. And this brings us po sa point number 3 natin, and last point natin. Sabi dyan, so basahin natin, 1, 2, 3, the crown of this prize. So yung crown, yung pinakagantimpala, no, na pwede nating ma-possess. And sabi nga dito, nakaka-bless kasi sabi dyan, si Pablo, makita natin yung example niya na lahat ng pinapahalaga niya, ano yung ginawa niya? Tinuring niyang kalugihan para lang doon sa isang bagay, no? And sabi nga, ganun din yung example nung kanilang example natin, yung sa manlalaro, 'di ba? Na kung paano mo iti-trade lahat para lang doon sa isang bagay na gusto mo, which is yung gantimpala or yung prize or yung pagkapanalo, 'di ba? So ganun din sa faith po natin, sa pananampalataya po natin. So 'yun. Kaya nga 'di ba, yung kung sasali ka sa contest, ang dami mong kailangan i-give up, 'di ba? So ano 'yon? Pwedeng i-give up mo yung time, pwede kang mag-discipline ng time, pwede kang mag-discipline ng diet mo na hindi ka kakain ng ganito, ng sobrang dami. So 'yun. And many more, no?
discipline sa training, So siguro iba sa inyo dumaan ng talagang sabi nga, intensive training, na araw-araw bumibilad sa araw, ganon. So yun. Pero ayun, kung sa mundo ganon, sa pananampalataya din po natin, kailangan mo siyang bunuin. So yun. So kaya nga sabi nung verse 14. Sige, basahin ko lang to. Filipos chapter 3 verse 14, sabi dito, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpalang pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So yung keyword po dyan is yung nagpapatuloy tungo sa hangganan. Bakit? Kasi may iniwala po ba kayo na yung Christian faith is hindi siya smooth? So naniniwala po ba kayo doon? And araw-araw, kailangan mong labanan yung sarili mo. And ano yung mga kailangan nating labanan? Una, sabi nga, yung time. So, tayo ba nagkakaroon pa ba tayo ng time para kay Lord? Diba? So, sino po dito sa inyo yung meron kang sariling quiet time sa bahay mo? So, yun. Diba? Baka nane-neglect na natin yung prayer life natin. Sabi nga, pag umattend ka ng prayer, di ko mo si Pastor Robin natin nagsabi na to, pag umattend ka ng prayer gathering sa church, madali kasi attend ka lang tapos uwi ka na. Pero the question is, nauunawaan ba natin kung bakit tayo nagpe-pray, kung bakit tayo uma-attend, di ba? And the question is, meron pa ba tayong relationship, yung keyword relationship sa ating Panginoon, di ba? Meron pa ba tayong private prayer life, nakakapagbasa pa ba tayo ng Word of God, di ba? Alam ko, iba sa atin, nane-neglect na natin to, no? And ito yung unang kailangan nating i-discipline or ilaban sa faith natin, yung relationship natin kay Lord, di ba? So yun. Tapos ano pa? Sino sa inyo yung meron pa kayong time para mag-share? So sino ba dito mga estudyante? Mga student? No, parang kumonte. Na-experience nyo ba yung meron kang kaklase tapos may problema tapos sineran mo, pinag-pray mo, di ba? So minsan nakakalimutan na natin yun di ba? And hindi lang sa mga estudyante, sa mga young professional, di ba? Sa office natin, kilala ba tayo na Christian or nako-compromise tayo, di ba? Sa mga parents, di ba? So baka po sa family natin, nakakalimutan na natin yung mga small details pero napakahalaga niya. For example, sa bahay nyo po sino sa inyo yung before kumain, nagpe-pray? Sino sa inyo yung before kumain, nagli-lead ng prayer, di ba? So yun, di ba? Sa mga simpleng bagay pa lang, baka nakakalimutan na natin. So yun. Baka diretso na lang, kuha na lang ng pagkain. So yun. Kailangan nating ilaban yung faith natin. Kailangan nating, bakit? Kasi nasa mundo tayo ng problema, ng temptations. And sabi nga, yung kaaway is real. Yung deception, yung works ng devil, it's real. So meron siyang ginagawa sa mga pamilya natin, sa buhay natin na hindi natin namamalayan, baka compel na tayo doon. Or baka nandun na tayo yung word na discernment, hindi na natin na-discern kung sa Diyos pa ba to or hindi na. So yun. And balik tayo sa point natin, the crown of this prize. So makita po natin and nakaka-amaze, kung paano pinagpalit ni Pablo lahat sa buhay niya. Lahat ng pinapahalaga niya. Pero makita natin, nung moment ba na nag-commit siya kay Christ, inalay niya lahat. Sabi nga dito sa verse sa Filipos 3, inari niyang kalugihan lahat nung lahat ng pinapahalaga niya para daw dun sa mas lalong mahalaga. So makita natin, nawalan ba si Pablo nung inalay niya yung buhay niya kay Lord? So ito po yung makikita po natin. So sabi nga po dyan sa next. Okay. Yun. So sabi po dyan, he gained a new knowledge. So hindi siya ng karunungan. So ang nangyari,
nagkaroon siya ng new knowledge. Binless pa siya ni Lord, no? And ito rin yung nangyayari sa atin, 'di ba? If we put our lives, if we entrust yung buhay po natin sa Panginoon, actually hindi po tayo mawawalan. Sabi nga, kung si Kristo lang yung meron ka, 'di ba? So, kung si Christ lang yung meron ka, nasa iyo na lahat. 'Di ba? Amen. So 'yun. Sabi diyan, He gained a new knowledge. So sa verse 8, sabi po dito, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. And ano po yun? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus. Yun. So yung keyword po dyan is yung word na ang pagkakilala kay Kristo Jesus. And naalala ko po, sabi ng Proverbs, yung di ko alam kung Proverbs to or anong verse, sabi doon yung pagkatakot kay Yahweh or yung pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan, 'di ba? So 'yun. And sabi nga dito, yung word na pagkakilala kay Kristo Jesus. So every time po na we commit ourselves to God, dinadala niya po tayo sa mas malalim na pagkakilala sa Panginoon. So 'yun. So kung dati ang pagkakilala mo lang kay Lord, Savior. So nadadagdagan, 'di ba? Siya rin yung healer, nagpapagaling sa atin, siya yung provider, yung greatest provider, siya yung source ng lahat sa buhay natin, and etc. So yun. Tapos pangalawa, sabi po dyan, He gained a new righteousness. So yun. So nagkaroon siya ng bagong righteousness, and sabi nga po dyan verse 9, ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos, batay sa pananampalataya. So yun. So yung righteousness niya hindi na based sa sa law or sa pagsunod sa kautusan, no. And same din po sa atin, no. Sabi nga, yung righteousness natin is batay na sa pananampalataya kay Lord. So hindi na natin kailangan gawin tong bagay na to para lang maligtas or gawin mo to, 'di ba? Dati ganoon tayo sa religion. Kailangan mo tong gawin, kailangan ito yung ialay mo, kailangan ganito yung gawin mo. So full of sacraments. Pero sabi nga dito sa Efeso chapter 2 verse 8, sabi doon, we are under by grace. So lahat po tayo is under ng biyaya ng Diyos. So kung dati sobrang makasalanan ka, hindi mo na kailangang ano yung ginagawa ng iba pag mahal na araw, 'di ba? Penitensya ba 'yon? So 'yun. Alam ko may mga ibang kapatiran natin gumagawa nun before eh. Pero 'yun. So hindi mo na kailangang gawin 'yon. Ang kailangan mo lang simple lang repentance. Talagang manumbalik tayo. So yun. And sabi po dyan sa number 3, pangatlo, sabi dito, He gained a new goal or purpose. No? So, tulad po ni Pablo, when we commit ourselves to God, so yung purpose, yung goal ng buhay natin, is hindi niya naman totally inaalis eh. Actually, pinapalitan niya to. And sabi nga, nakaka-amaze yung kay Pablo kung ano yung nangyari sa kanya. Sabi niya, sa verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Diba? So yun. And sa atin po, bilang mananampalataya, dito po tayo dinadala ni Lord sa word na holiness, yung Christ-likeness na talagang yung character natin, nawawala na yung old self natin, yung old nature. Sabi nga, yung sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa lang bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. So yun din po yung nangyayari sa atin. And sabi nga po ni Pablo dito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. So tuloy ko lang, sabi po dito, maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkabuhay, magmuli, makahati sa kanyang hirap, and most importantly, sabi dito, makatulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. So yun. So dito po is the moment ialay natin kay Lord yung buhay natin, nagkakaroon po tayo ng bagong purpose sa buhay natin. And ano yun? Una, talagang lubusang makilala natin si Christ. Lumalim yung relasyon po natin sa Kanya. And sabi pa dito, ayun, so pa next, sabi dyan, He gained a new hope. No? So yung hope niya, yung pag-asa niya, nabago. No? And ano po yung sabi dyan? Sabi ng verse 10, sabi dito, sa pag-asang ako may muling
bubuhayin, no? And sabi pa ng verse 20, sige, sabi po ng Filipos 3 verse 20, sabi po dito, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. So nakita po natin, no, binigyan, like Paul, kung paano po siya binigyan ng bagong pag-asa, new hope. So yun. Sa atin din po, nagkakaroon tayo ng bagong pag-asa sa buhay. And ano po yun? Yung lubusang makapiling si Lord. So bakit? Kasi alam naman po natin, and siguro ito po yung isa sa nade-deceive tayo, na yung buhay po natin is, limited, no? And sabi ng Ecclesiastes, yung buhay ng tao, panandalian lamang. So yun. And sabi nga dyan, new hope, no? Kanino natin nilalagay yung full hope natin? Diba? Baka tayong mga mananampalataya, baka tayong Christians, nagpe-prepare na lang tayo ng parang nagse-settle down na lang tayo dito sa mundo. So baka nakakalimutan na natin na meron pa tayong eternal life sa kabilang buhay, di ba? And ito yung baka winawarningan tayo ng Bible na sabi ni Paul, ito yung baka ma-miss out nyo to. Kayong mga tiga-Filipos, kayong mga mananampalataya, baka itong sobrang halaga na to, itong chief goal na to, yung crown na to, yung gantimpala na to, baka hindi nyo makuha. Bakit? Kasi baka nakukumpel na tayo sa sanlibutan, no? Or sabi nga, namumuhay na tayo sa kasalanan, di ba? So yun. And naalala ko lang, when it's speaking of new hope, new goal, new purpose, new righteousness, new knowledge. Actually, kung titingnan natin yung buhay po ni Pablo, hindi naman siya nawalan di ba? Actually, nagkaroon pa siya. Yung lahat ng bagay napasa kanya. Bakit? Isa lang, dahil kay Kristo, no? And sabi nga, pag pumunta kayo sa Old Testament, siguro dito lang tayo magtapos, no? Mga example ng kasi wala pa si Christ sa Old Testament Mga example ng mga taong dinedicate nila yung buhay nila kay Lord. Actually, hindi naman sila nawalan di ba? For example, si Abraham. The moment na sabi ni Lord, ialay mo yung iyong anak, ihandog mo yung iyong anak. Ano yung nangyari? Nawalan ba siya ng anak? Hindi naman, di ba? Actually, testing lang pala yun ni Lord, and dahil doon sa testing na yun, dahil sa faith niya, dahil sa pagtitiwala niya kay Lord, siya yung naging father of multitudes, di ba? Isa pang example, si King David, nung the moment nag-step up siya kay Lord, sabi nga doon, yung kalaban nila, yung mga Filisteo, ang naglilid sa kalaban si Goliath. Ano yung sabi doon? Nag-stood up si King David. Bakit? Kasi si Goliath, nilalapastangan niya si Yahweh, yung Diyos na si Lord during Old Testament. And ano ginawa ni King David? After niya mag-stood up, tinalo niya si Goliath with a single slingshot. Ano po yung nangyari kay King David? Namatay ba siya? Kahit malaki si Goliath? Hindi naman, di ba? So, ang nangyari, pinatunayan ni Lord na siya yung tunay na Diyos, and si King David, binless siya ni Lord. Hindi lang siya, pati yung salinlahi niya. And sabi nga, he became a king of Israel. And ano pa? Last, si Daniel. Familiar ba kayo kay Daniel? Diba? The moment na pinaluhod sa time nung captivity nila sa Babylon, diba? Pinaluhod sila ni Nebuchadnezzar doon sa Diyos-Diyosan na gawa nung time nila. Ano yung ginawa ni Daniel? Tsaka nung dalawa niyang kasama. Nung dalawa niyang kasama. Lumuhod ba sila doon sa Diyos-Diyosan? Hindi. Nag-stood up sila para kay Lord, diba? And ano yung nangyari doon? Namatay ba sila? Pinarusahan ba sila? Oo, pinarusahan sila kasi hindi nila sinunod yung hari Pero ano yung nangyari? Nung dadalhin na sila doon sa pugon, ano yung nangyari? Namatay ba sila? Hindi. Sabi doon, nung nasa pugon sila, ito yung nakakamiss, hindi sila nasunog. Bakit? Kasi niligtas sila ni Lord. And after po nun, yung sumakop sa kanila during this time, yun yung start na naniwala sila muli. Nagrepent sila, nanampalataya sila na yung Diyos na sinasamba ni Daniel
siya yung Diyos na buhay. So yun. So yun. So pwede ba palakpakan po natin ng Panginoon? So yun. So, the crown of life, no? So reminder lang po sa atin to na baka as Christians, baka nakakalimutan na natin yung pinakamahalagang bagay. And sino yun? Si Christ. So magandang pong reminder to na letter ni Paul sa mga tiga-Philippians. And sa atin din, reminder na baka namin miss out na natin yung pinakamahalagang bagay. Or baka yung goal natin, sabi nga, January ngayon yung iba, nagsiset ng goal, nagsiset ng gusto nilang ma-achieve this year, baka hindi na siya naka-align sa kalooban ni Lord, di ba? So check natin. So yun. So sige po, tayo po yumuko. Siguro, tapusin ko lang po to sa isang verse. Sabi po ng Hebreo, so wait pa lang, wag po pala kayong yumuko. Sabi po ng Hebreo, chapter 12, verse 1 to 2. Sabi dyan, sige sabay-sabay po nating basahin. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhan. Take note buong tiyagang magpatuloy sa takbuhan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring magpapasakdal nito. So sabi nga ng verse 1, yamang naliligid tayo sa makapal na saksi. So ano po yun? Ito yung mga tao during the Old Testament na because of their faith, sila ay niligtas ni Lord, no? Sila ay, mas lalo nilang nakilala si Lord. So yun. And sa atin din, kumbaga, kung yun yung nangyari during Old Testament, sa mga example na binasa natin kanina, bakit ngayon ka pa panghihinaan, di ba? So yun. So, may mawawala ba kung ialay mo yung buhay mo kay Lord? May mawawala ba kung i-commit mo yung sarili mo kay Lord? May mawawala kaya kung mag-start ka muling mag-quiet time kay Lord, di ba? So yun. So yung sagot po doon is nasa sa inyo na. And yun po yung iiwan natin. So sige po, tayo po yung muko. Hallelujah. Lord, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy, Lord, na pinupuri ka nga po namin, sinasamba ka po namin, Panginoon. And salamat po, Lord, sa salita mo na nabasa po namin. Lord, salamat sa reminder na kami pong mga mananampalataya, baka merong mga hindrances, Lord, sa walk of faith po namin. May mga, and sabi nga, ito po yung humahadlang para makarating po kami doon sa sa hantungan. And ito nga po minsan yung false teachings, idolatry. Minsan, nagkikreate kami ng mga Diyos-Diyosan sa sarili po namin. Or, minsan, nagpapatuloy po kami sa kasalanan, which is humahad lang po sa amin sa kabanalan, Panginoon. Lord, kung meron man po nito, patuloy po na patawarin mo nga po kami, Panginoon. And sa oras po na to, sinusuko po namin yung aming buhay sa inyong harapan. Lord, dalangin po namin na ikaw po yung siyang kumilos, manguna, maghari po, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, like Apostle Paul, yung example po niya, kung paano po niya sinuko everything on his life, kami rin po, Panginoon, tulungan mo po kami at turuan po mo po kami, Panginoon, na isuko lahat-lahat sa buhay po namin. Yung sarili namin, yung pangarap namin, Panginoon, yung purpose namin, yung goal namin, Panginoon. Lord, sinusuko po namin to sa inyong harapan. And dalangin po namin na ikaw po yung kumilos sa buhay po ng bawat isa. Yung Holy Spirit po yung siyang mag-seal sa amin, magselyo, magpaalala, Panginoon. And sabi nga, if meron man mga works ng enemies, mga gawa ng kaaway, Lord, we pray for your protection, Panginoon. And Lord, tulungan mo po kami na mas lumalim yung aming pananampalataya sa inyo. Salamat po at sa aming paghiwa-hiwalay. Ingatan mo po kami sa everyday na buhay po namin. Lord, tulungan mo po kami na maging uhaw po kami sa salita mo, sa presensya mo, Panginoon, at turuan mo po kami sa pamamagitan ng inyong salita, mas lumalim yung pagkakilala po namin sa inyo, Panginoon. At sa bawat isa po na narito, pagpalain mo po kami, yung bawat pamilya, kung meron man po ditong mga humaharap sa matinding pagsubok, Lord, sa tulong mo, alam po namin na makakaya po namin ito, Panginoon. Sa mga nangangailangan ng mga
financial, material na bagay, Panginoon Lord, sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. Maging sa mga kapatiran namin na estudyante, Lord, ikaw po yung magbigay sa kanila ng karunungan, mag-sustain po, Lord, ng studies nila, Panginoon, and we pray din po na ikaw po yung ma-exalt sa buhay po nila as habang po sila nag-aaral, Panginoon. At hindi lang po sa kanila, kundi sa buhay po namin lahat. Ikaw ang alam po yung maparangalan, mapapurihan, yung buhay po namin, magamit po para sa ikararangal na inyong pangalan. Salamat po. Ito po aming sama-sama panalangin. Papuri sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen.